Naghahanap pa rin ng resibo ang ilang mambabatas sa ginastos na 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw. Sabi pa ng isang senador, posible pa namang ibalik ang Confi funds. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hanggat hindi pa final, may tsansa pang maibalik ang tinanggal na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Daraan pa kasi ito sa Bicameral Conference Committee. Pero gate ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, maliit na lang ang tsansa nitong maibalik. Theoretically speaking, pwedeng ma-restore, kaya siguro yung mga interesado sa issue na nagbabantay, hanggang dulo ang pagbabantay. Yan. Teka muna, Senator Pimentel, ha? With all due respect, ha? Sa tingin ko, hindi naman talagang gusto na maibalik ni Sara. Nagsalita na siya, tapos na yan. Kasi ang punto niya, yung iba, baka posible pang maibalik, kaya nagbabantay hanggang dulo. Hindi po. Yang mga yan, hindi nagbabantay dahil posible pang maibalik hanggang dulo. Alam nila, ayaw na ni Sara. Sinabi niya na yan eh. Nagbigay na ng official statement. Yung mga yan, nagbabantay lang yan dahil yung mga yan ay nagbabantay na magkaroon ng kasiraan si Sara. Lahat po ng gagawin ni Sara, babanatan nila. Yan po ang totoo dyan. Hindi ko alam kung sa hanay yung mga senador, may mga ganyan, ganyan, pati sa iba. Especially sa Congress. Hindi talaga nila titigilan si Sara. Kunwari lang nagbabantay yan, hindi. Nasaktan sila noong nag-giveaway si Sara at bumango siya sa bansang Pilipinas, nag-giveaway si Sara at sinabi niya, eto sa ngalan ng Uniteam. Nasaktan sila doon. Alam mo kung bakit? Sa ngayon, hanggang ngayon, si Sara lang ang nakita kong nagsakripisyo para sa Uniteam. Hindi po lip service. Ulitin ko po yung lagi kong sinasabi at sinabi ko po kahapon. Ang salita, hindi back up ng sakripisyo, tigsising ko yan. Ang nagsakripisyo, ang nagpakita lang ng sakripisyo para sa Uniteam, si Sara pa lang. Yung iba, puro kuda. Puro kuda, puro kuda, puro kuda, puro dakdak. Kita mo? Kayo yung sigaw ng Uniteam, wala kayong masabi. So yung mga yan, kontrabida lang talaga kay Sara yan. Even after the BICAM. Matatanda ang noong nakaraang taon, tinanggal din ang Confi funds pero naibalik din kalaunan. Paliwanag ni Pimentel, hindi gaya noon. Magkapareho ngayon ang bersyon ng Kamara at Senado pagdating sa Confi funds. Kaya aksaya lang daw sa oras kung biglang sa BICAM ay ibabalik ang confidential funds sa mga ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Gate pa ni Pimentel, patunay ang pagsuko ni VP Sara sa kanilang Confi funds na kaya naman nilang gampanan ang kanilang trabaho nang wala nito. Dapat anya, isuko na rin ng ibang civilian agencies ang kanilang Confi funds. Di sana yung mga ibang civilian departments, civilian agencies na ma-realize din nila yan. Hindi naman natin primary mandate ang mag-surveillance ng mga tao kasi hindi naman tayo primarily a law enforcement, a criminal law enforcement agency. So sana i-give up na po nila. Ang mga oposisyon naman sa Kamara hindi raw titigil sa paniningil kay VP Sara. Hindi raw niya matatakasan ang hinihinging paliwanag ng taong bayan kung paanong ginastos ng Kulit, ha? Eto makulit, give up na. Gusto pa rin, ayaw pa rin, tantanan si Sara. Meron pang hihingin. Confidential funds nga ipahingin kung saan ginastos. Ewan ko ba itong pinakawalan kasi ni Speaker Kaya kita mo, may pagka-professional ang dali kay Sara sa Senado. Pagdating sa Congress, wala talaga. Hinayaan ni Tambay. ang OVP ang 125 million pesos na Confi funds sa loob lang ng 11 araw. Tingin natin hanggat nagdadrag at Ayan. Tingnan mo kung kanino mo pinaatake si Sara. Sa mga yan, may credibility ba ang kanilang pagsasalita? Felis Nel, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you Felis Nel. hindi talaga sumasagot ang OVP kahit na marami na naging pagkakataon para gawin yon. All the more lang na nakikita ng taong bayan na hindi talaga katiwa-tiwala ang mga opisyal na sobrang Sabi mo lang yan, ikaw lang nagsasabi niyan, kayo, 10 ng iyong mga kasamahan at ng leader mong si Tamba. Kahit popustahan tayo, kahit anong gawin ng Duterte, palalabasin yung masama. Kasi sila ang ayaw sa mga klase ng grupong sinusuportahan ninyo. humingi ng confidential funds at napapaurong na lang kapag sila ay na-expose.
Kita mo yung bintang. Napapaurong lang. Tingnan mo ha. I'll give you another analysis. Ang analysis ng Makabayan Black at analysis ng mga Makadilaw, same. Ano meron? Anong meron sa inyo? Ang analysis nila, pagka naipit na, para sa kanila, bitawan. Sa madaling salita, wala nang choice si Sara, kaya binitawan niya eh. So sa madaling salita, masama pa rin si Sara. So lahat ng gawin, masama. Tandem talaga kayo ng mga dilawan eh, no? Itong Makabayan Black, ano meron? So, napilitan na sigurong magdesisyon ng ganito ang Vice President dahil talagang naging mabaho itong confidential fund. Kita nyo yung tono nila? Pag makinig ka ng ibang vloggers nila, ng mga dilawang, ganyan din ang tono. Hindi sila talagang matutuwa. At saka alam mo naman parang ang datingan nga sa akin, iisa kayo ng kinukuhanan ng impormasyon? Iisa ba ang kumukumpas sa inyo? Parehas kayo parati? Ito Makabayan tsaka Dilaw? Na naipit na lang. Bumaho kasi yung ginawa ni Sara patungkol sa confidential funds. Kaya sinuko niya na. Wow. Ayaw pa rin nila, instead na purihin, pasalamatan si Sara, ganyan ang ugali. Kaya ito po sana po huwag tayong gumaya sa mga dilawan. Ha? Pakiusap ko lang po. Huwag din tayo gumaya sa mga Makabayan Black. Na huwag na rin tayong gumaya doon sa vlogger abogado kuno na 3-0. Okay? Nakatingin sa tao, hindi sa issue. Tandaan po natin, may mga stand ang isang tao na pangit. May stand yan, maganda. Pag naman maganda yung ginawa, wag naman na nating idiin. Pasalamatan na lang natin. Di ba? Kasi po, pagka magiging ganyan tayo, katulad nila, tayo ay magiging panatiko. Ayaw ko nun. Hindi po yan pwede sa Banateros Brothers. Yung, again, diba? Katulad ako. Maganda yung sinabi ni Amy, I go for that. Maganda yung sinabi ni Rocky, I go for that. Kung may magandang sasabihin sila Boying, I go for that. But hindi ibig sabihin gusto ko sila. Pero hindi naman tayo laging galit. Kahit maganda na yung ginagawa, galit tayo. Anong pinagkaiba natin sa mga makakaliwa? Anong pagkaiba natin sa mga NPA? Anong pinagkaiba natin sa mga dilawan? Anong pinagkaiba natin sa mga panatiko pag pero tayo laging ganun? Wag tayo laging galit sa Isa issue po tayo mag-focus. Pag tama, hindi tama. Pagka mali, mali. Kasi para tayo magiging bitter lang, pagka yung isang tao, lagi nating ididiniin, nakitang-kita naman ng tao, ganda naman yung ginagawa. Galit pa rin. Di ba? Wag po ganun. Tingnan natin on the issue at hand. Eto issue, eto tayo niya, okay. Eto issue, eto tayo niya, pag pangit, pangit. At talagang inayawan ng taong bayan itong confidential funds. Nauna naman ang naghain ng Makabayan Block ng resolusyon sa komite para imbestigahan ng Confi Funds ng Davao LGU. Gusto rin nilang tuluyan ang alisin ang pagbibigay ng Confi Funds sa mga civilian agencies. Kamakailan, naghain na rin ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng paglilipat ng pondo ng Office of the President para gawing confidential funds ng OVP noong December 2022. Inaasahang magko-convene ang Kamara at Senado sa BICAM sa Disyembre. Nagbabalita Ito sabi ni Jeffrey Castillo, ano kaya mangyayari kay FC pag wala na sa posisyon yan? Buntot pa kaya yan siya kay MR? FC, Franz Castro at saka si Martin hindi yan. Yang mga yan si MR at saka si FC, naggagamitan lang yan. Yung si FC, siyempre, napapakinabangan niya, sabi nga ng SMNI, napapakinabangan niya to si MR, si Martin, sa pondo at saka media mileage. No? Papakinabangan So, gamitin. Ito naman si MR, napapakinabangan niya to si Franz dahil para atakihin si Sara. Ang masama nito, parang naging makakaliwa kayo. Parang ang nangyari, insecure. Kasi lahat na lang, tatalikuran, magamit lang, makamtan lang yung personal agenda, which is maling-mali. Maling-mali yung ganon. Talo dito si Tamba. Maling-mali yung nagpapayo. Kung meron mang nagpapayo dito or political advisor to si Tamba. Lahat po ng moves niya mali. Tapos dumikit pa siya dito, kila Franz. Walang maitutula. Ay nako. Kaya nga baka mamaya maging magtandem yan dalawa. Total sila ang best friend niya yun Martin Romualdez at saka si Franz. Sila ngayon namamayagpag.